Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin si Zulaika Lopez mga kababayan, yung Chief of Staff ni Sara Duterte kasi massive yung pagpakalat ng mga propaganda ng mga DDS. Yan post ni Gary Lim, sabi niya, Attorney Zulaika Lopez, muntik na ninyong patayin kasama ang Vice Presidente. Talaga namang sagad sa buto ang inyong kasamaan. Ano yan na niya Mr. Maravillas na post ng isang DDS? Nagpo-post sila ng mga naganap noong isang taon sa ginawang investigation mga kababayan ng House Committee on Good Government kung saan itong si Zulaika Lopez na subpena. At dahil mga kababayan, hindi siya nagsasabi ng maayos kung ano yung kanyang nalalaman, puro pag-iwas, ayon, na-contempt siya. At doon ang sinasabi mga kababayan ng defense na because of the oppression daw ng Congress, kaya nagawa ni ni Sara Duterte yung pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong. Ginawa yun na dahilan, inoppress daw. Kasi di ba, nagdrama si Zulaika kasi ililipat si Zulaika sana mga kababayan sa ibang detention center, detention cell. Ito yung post, basahin ko po sa inyo mga kababayan at pag-usapan natin. Post ng Duterte Force. Sabi diyan, 7 hours ago, kahit anong paggigipit ninyo, babangon at babangon ang mga inapi ninyo. Di ba mga kababayan, puro pa-victim, pinalalabas, inaapi. Si Zulaika, inaapi mga kababayan si Sara Duterte. Hindi po inaapi, iniimbestiga po sila kasi mali yung paggamit ng pondo ng gobyerno. Hindi sila inaapi. Accountability ito mga kababayan. Yan ang pilit nila mga kababayan na sinasaksak na narrative sa ating mga baga. Sa pangyayaring ito, makikita ang pag-abuso ng gobyerno. Iipitin sa sasakyan ang Vice Presidente. Kasunod ay kinasuhan pa ng QCPD sa RTC si Inday Sara Duterte ng kasong assault. Edited ang pinasang video para magmukhang masama ang Vice Presidente na na-dismiss din naman ng korte dahil sa wala namang basihan. So ito ang pinopost nila, parang magmukhang inaapi mga kababayan yung dalawa, yung mag-amo. Umiiyak, kumagulgol dito mga kababayan. Pero kung natatanda ninyo, before na humagulhol si Zulaika Lopez, si Sara Duterte nag-request muna ng media kay General Torre. Di ba? After na mapagbigyan, tinawag ni General Torre yung naka-assign na media doon. I mean, nagko-cover na media. Sige na niya, pwede kayong kumover. Ayon, diretso, mga kababayan na humagulhol itong si Zulaika Lopez. Ito na yung eksena mga kababayan. Ayan parte yan ng drama. Nandyan si Bato at binabasahan ni General Torre ng sulat ng transfer ni Zulaika. Ayan di ba? Mga kababayan. Ayan yung General Torre yan Humahagulhol si Zulaika. Sino kasama ko doon? Ma'am, si VP, si your choice. May text tayo galing kay SILD Luya. Ma'am, may sabi niya SILD Luya. Yan din ang sabi niyo, tapos kinuha niyo ako kanina, dadalhin niyo ako sa correctional. Hindi yan totoo. To General Luya, transfer of Attorney Zulaika Lopez to Veterans Memorial Center. Dear General Torre, as verbally agreed upon, so ililipat siya sa Veterans Memorial para doon The court owns security measures necessary to ensure her safety. Furthermore,
is allowed unfettered access of her personal physician during her confinement. Yung confinement niya sa detention. Of the following people, Senator Pedro de la Rosa, Senator Jaime Marcos, Vice President Sara Duterte. Please be advised that all pertinent hospital safety guidelines should be followed as well as hospital policies on visitation practices. Ito yung before mga kababayan yung paghagulhol ni Zulaika Lopez. Kinausap muna ni Sara Duterte si General Torre kung po pwede palapitin yung isang reporter. Ayan po. Sabi dito, Sara Duterte nag-request ng mga kamera ng media para makita ang drama. Yung pag-iyak ni Zulaika. Ito. Pwede niya mag-request ng camera? Yeah. So, palapitin ang mga media? Apo. Sige. Sige, ano yan? Sabi ni General Torres. Sige. Double time, double time. Double time na niya. Mismo media. Release, 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 release. Go. Go na sabi ni General. Sabi ni General. Camera, camera. Magdadrama pala si Sara. Ayaw ng hospital. Ayaw ng hospital. Hanggang dyan na naman yung camera. Ayan na. Ayaw ng hospital. Hanggang dyan na sa inyo. Huwag nyo na isa yung side ng camera. Alisin na dito ang mga wan para Hanggang makita. dyan na, para makita ng camera. Para makita yung pagagulgol ni Zulaika. Ayan. Kita ninyo kung paano sila magdrama. Nung nandyan na yung camera, yung media, biglang humagulhol si Zulaika. Ayan na. Di ba? Sabi ko sa inyo, mahilig sila sa drama. So makikita ninyo, ang bulag na proteksyon mga kababayan ni Sara Duterte kay Zulaika Lopez ay hindi po normal na relasyon. Kaya nila na magdrama. Para proteksyonan lang si Sara Duterte. And vice versa. Hindi ordinaryong relasyon ng isang boss at saka empleyado. Ito po ay talagang espesyal na sabuatan kung saan handang lumabag sa batas yung vice presidente at umiyak on cue tulad ng napanood po ninyo. Ang kanyang aide para lang pagtakpan yung kanyang mga kasalanan. Di ba malinaw mga kababayan? Recorded po, nag-request siya ng camera para sa magiging drama ni Zulaika. At ito ngayon ang pinapakalat ng hindi yung pag-request, kundi yung paghagulhol. Kaya sinerge ko mga kababayan, yung pag-request muna ng camera before na humagulhol si Zulaika. Doon sa, habang niyayakap, nakaluhod sa harap ni Sara Duterte si Zulaika Lopez. Yan Pwede niya mag-request ng camera. So, palapitin ang mga media. Apo. Sige. Sige niya, sabi ni General Torre. Yun pala, hahagulhol kasi si on cue. Mismo media. Release, 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 release. Bilisan niya media. Sabi ni General Torre. Sinisilip ni General Torre yung media. Sige niya, bilis na, lapit. Yun pala, hahagulhol. Ayaw ng hospital. Before na maghagulhol, kailangan may camera muna, may media. Ayaw ng hospital. Hanggang dyan na sa inyo. Yan Huwag nyo na isa yung side ng camera. Alisin na dito ang mga wan para Hanggang makita. dyan na, para makita ng camera. Lokohan. Ayan agulol na po. Para makita ng camera. Para makita niya ng camera. Ayan na. 1, 2, 3, action! Lights, camera, action! Ayan na, agulol na. Sabi ko sa inyo. Kaya pag nagpauto pa kayo sa mga drama nila, iwan ko na lang. Dokumentado, recorded, parang yung pagbabanta ni Sara. Dokumentado, recorded.
At pwede ninyong i-search sa TikTok, sa YouTube, pwede ninyong i-search. So talagang mapapaisip ka, yung mga tao napapaisip. Dahil po kakaiba at hindi talaga normal yung relasyon ng dalawa. Yung galawan ng Vice Presidente at yung kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez, hindi normal. Masyadong matindi yung favoritismo at proteksyon na binibigay ni Sara Duterte kay Zulaika Lopez. Na tila handa niyang isakripisyo ang kanyang buong karir, pangalan at handang pumasok sa kriminal na gawain para lamang po sa isang aid. So ano nga ba yung Zulaika Plan, mga kababayan? Ito po yung strategy ng Office of the Vice President kung saan ginagamit si Zulaika bilang absorber po o kaya tagasalo ng lahat ng pananagutan sa confidential funds, sa issue ng confidential funds, mga kababayan. Para hindi direktang madiin si Sara Duterte. Abang ginagamit yung emosyonal na pag-atake sa media para sirain po ang kredibilidad ng mga institusyon. Yun ang rason kung bakit pinapakalat ito, mga kababayan, ng kanyang mga alipores, tulad nito, para siraan yung mga institusyon. Pinapalabas, ino-oppress si Zulaika, binibiktima, mga kababayan. In fact, mga kababayan, yung unang idwaan ay hindi po laban sa House of Representatives mismo, kundi laban mismo sa kanyang tatay, si dating Pangulong Digong, nung siya mayor pa ng Davao. Noong una, mga kababayan, na umupong mayor, itong si Sara Duterte ng Davao, that was 2010, ang kanyang ama na si Digong, ang nagsilbing vice mayor po, at siyempre head ng City Council ng Davao. Tahasan, mga kababayan, na hinarang ni Digong at saka ng konseho yung appointment po ni Zulaika Lopez bilang city administrator. Iginiit, mga kababayan, ng City Council sa pamumuno po ni Digong, kasi vice mayor siya, na si Zulaika hindi kwalipikado sa ilalim po ng local government code na nangangailangan ng 5 taon na experience. 5 years yung requirement na experience para po maging kwalipikado sa posisyon. Dahil dito po, hindi inaprobahan ng kanyang sariling ama ang pag-upo ni Lopez bilang city administrator. Doon nag-amok at nagbanta si Sara Duterte. Imbes na makinig sama, nagwala. Nagtantrums, mga kababayan, si Sara. Ayagan niya pong inawa yung City Council at nagbanta na ititigil ng Office of the Mayor ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kanila kung hindi masusunod yung kanyang kagustuhan para kay Zulaika. Yan yung report ng Sunstar noong August 3, 2010. Duterte, Lopez not fit for city admin post. Yan, the city councilors have questioned the qualification of Lopez to hold such position, with Vice Mayor Rodrigo Duterte leading local lawmakers and grilling the woman appointee of her daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. Mismong si Digong kinontra si Zulaika kasi hindi kwalipikado. Nagwala si Sara. Na-publish ng Sunstar 2010. Ngayon, nang naging presidente si Digong noong 2016, agad pinalakas ni Sara Duterte si Zulaika bilang city administrator. Bago niya ito binitbit sa Office of the Vice President nung manalo siya bilang Vice Presidente, Chief of Staff niya itong si Zulaika. So patunay ito na noon pa man, mga kababayan, talagang matimbang itong si Zulaika kay Sara Duterte. Talagang trusted person itong si Zulaika. May blind loyalty itong si Zulaika kay Sara Duterte. Ngayon, fast forward, mga kababayan, ayun, nasabit nga sa confidential funds. Maling paggastos ng confidential funds, inimbestiga ng Congress itong si Sara Duterte at inimbita itong si Zulaika. Doon nag-inarte itong si Zulaika at yun, kasi sukol na sukol sa pagtatanong, ayon, umiiwas palagi na contempt ng Kamara. So pinuna, mga kababayan, ng mga kritiko ang emosyonal na pag-iyak, yung napanood ninyo po sa video, at pagugulong po ni Zulaika Lopez
sa harap po ng media, na yung media po, mga kababayan, tinawag muna ni Sarah before na nagdrama si Sulaika. Camera niya, camera. O, di ba? So, malinaw, mga kababayan, tama yung yung mga critics, calculated drama. Talagang gumawa sila ng eksena. So, matapos mga kababayan, iutos ang paglipat sa kanya sa correctional institution for women, biglang dumaing ng hilo. Nahiloan niya ako, itong si Sulaika. At pagsusuka. Kaya dinala sa Veterans Memorial Medical Center. Sa halip mga kababayan, na regular na kulungan. So dito nakita ng taong bayan kung gaano siya kalakas kay Sara Duterte na hanggang sa uli ay magkayakap sila at hindi nag-iwanan. Captured mga kababayan sa video. Kuhang-kuha sa video kasi tinawag nga yung media. Ngayon, itong pagkakakulong ni Sulaika ang naging mitsa po ng matinding galit ni Sara Duterte upang kumontrata ng mamamatay tao. Ito na yung pagbabanta na nagpa-press con si Sara at nagwala. Pinagmumura yung first couple, si Martin Romualdez, ayon, pinagbantaan. So sa tindi ng pagkapribilehiyo, mga kababayan, ni Sulaika kay Sara Duterte, hayagang sinabi ng Vice Presidente na nag-hire na daw siya ng assassin para itumba yung ating Pangulong Bongbong si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. So ang kanyang pagbabanta, ito na po ang Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa kanya, yung grave threat. At personal pa mga kababayan na dinalaw at tinabihan sa pagtulog ni Sara Duterte, itong si Sulaika. Naalala ninyo? Doon sa Congress, may dala siyang sariling unan at nag-overnight sa opisina ng kanyang kapatid na si Pulong. So with that, mga kababayan, si Sulaika, malaki ngayon ang duda kung maasahan ba siya bilang isang witness na titistigo po sa pagdinig ng Senado nitong impeachment trial laban kay Sara Duterte. Kasi sanay po siya sa pag-iwas sa katotohanan at kilalang tapat lamang sa pamilya Duterte, hindi po sa institusyon, hindi sa konstitusyon, I mean. So inaasahan ngayon ng mga kritiko na gagamitin ni Sulaika yung kanyang mga lumang taktika, ang pag-iyak sa harap ng kamera, pagdahilan ng sakit, o kaya na may magmamatigas at hindi magsasalita para protektahan yung kanyang espesyal na amo, si Sara Duterte. So nakikita natin na parang hindi reliable na testigo itong si Sulaika. Ang isang testigo na dumaan na sa contempt dahil po sa pagiging mailap at umiiwas sa katotohanan. Ang kanyang pag-iyak on cue sa harap ng media mga kababayan ay hindi patunay ng kawalang sala, kundi isang palabas para makuha po yung emosyon ng publiko at saka umiwas sa cross-examination. Ang kanyang babala, mga kababayan, na prepare for Typhoon Inday ay patunay ng kanyang kawalan ng respeto sa Senado bilang isang malayang hukuman. Ngayon, dito tayo kay Sara. Kung malinis yung konsensya mga kababayan ni Sara, bakit yung kanyang depensa puno ng tantrums, delaying, banta, at drama sa halip na mga resibo, audit reports, at malinis na dokumento? Ngayon, ang umiiyak on cue na testigo mga kababayan at ang amo na handang pumatay ay para sa kanya ay hindi po biktima ng gobyerno. Sila mga kababayan ay malinaw na mga abusadong pinuno na takot sa hustisya dahil kapag nabigo ang Sulaika plan, ang katotohanan mga kababayan ang tatapos sa kanilang dynasty. Yon mga kababayan ang dahilan ng puro drama.